Nagmantika na po yung kanyang sabaw. Para na siyang curry, yung luto ng mga Indian. Sarap nito. Napadaan sa palayan. Nakabanggaho ulit na nagbebenta nitong tikling. Ang dami, 6 na piraso. Maluluto ko na ngayon yung most requested kung paano ito pasarapin ng mga kanayon po nating laking bukid din. Tinanggalan ko lang po ng bituka. Papalambutan ko na ito ng ganito buo. Kaya adobo ko lang muna. Bagong pampalasa, tikling cubes. Dadagdagan ko lang ho ng sabaw para sigurado lumambot. Kaunting dahon po, pampabango. Dito ko na itutuloy sa kawali ang pagpapakulo. Tatanggalin ko na din itong mga sangkap para malinis na yung kanya sabaw. Patutuyuan ko na lang ulit yan kasama na nitong gata. Pahabol para may kaunting pampagana. Bango. Nagwawala na po yung aking sikmura. Hindi na matis. Binawasan ko na lang muna. Total, medyo malambot na din. Saka po. Yung gata niya, kapit na kapit. Ang lambot na din. Tumalsik yung kata sa aking mata. Anghang. Pero ang sarap. Yan naman patutuyuan ko pa ng katas yan. Hanggang sa magmantika. At magpapadalim lang ho ako ng kaunti. Kita nyo naman yung paligid. Medyo makulimlim, parang uulan. Masarap yan mamaya. Papares ko sa akin pampainit. A few moments later. Yun, nagmantika na po yung kanyang sabaw. Para na siyang curry, yung luto ng mga Indian. Sarap nito. Tuloy na natin ang kwentuhan. Dito ko na bubuksan to sa harap at medyo maambon na ho sa likod. Offering. Pantanggal daw ng kubot to eh. Medyo masama yung aking lalamunan. Ang tindi pa. Gumuguhit. Pag-aalat ang hindi sanay. Ito po yung ating pulutan. Pag ganito naman kasarap, bawing-bawi ho yung pait. Ang lambot. Ang sarap ng kanyang anghang. Pag madami nga lang pong karap, dapat tinatagtad na yan kasi pag kukunin to ng gantong buuan, saglit lang ho yan mauubos. Cheers mga kanayon. Parang dragon. Buhubuga ng apoy. Pero masarap.